Naroon po ang News TV Quick Response Team sa headquarters ng Angeles Police. Kaugnay pa rin po ng pagkahulog ng isang bata sa escalator ng isang mall na may 15 talampakan ng taas. At nakalabasan ng ospital ang batang ito na 4 na taong gulang at nahulog po siya mula sa railing ng isang escalator sa isang mall. Kahapon, isinugod sa ospital ang bata matapos siyang malaglag mula sa 15 talampakan na taas. Mabuti na lang, normal ang resulta ng kanyang physical examination. Wala ring nakitang mga bali sa kanyang katawan. Katunayan, nakapaglakad pa ang bata nang dali nito sa pagamutan. Sa kabila nito, nagpaalala ang doktor na patuloy na obserbahan ng bata dahil baka ito'y magsuka o mawalan ng malay dahil sa pagkahulog. At sa puntong ito, alamin po natin ang update kaugnay ng storyang yan. Kasama po natin si Police Superintendent Gemma Vinluan, Deputy District Director ng Angeles PNP. Magandang hapon po, ma'am. Ay, magandang hapon, sir. Apo. Dito sa kaso ng bata, paano po? Nakapagpadala pa po ba kayo ng tauhan doon? Kasi parang napakahigpit ng mall. Tapos Actually, hindi sir, rin po nagbibigay ata ng statement yung pamilya. Nagpunta na lang yung kapulisan namin dun sa Angeles Medical Center kasi nakuha lang namin yung information sa media na may batang na aksidente sa Nepo Mall. Apa. So, during dun sa investigation ng station commander na si Police Chief Inspector Neil Mercado, hawak-hawak nung nanay yung bata papaakyat dun sa escalator. Tapos, naslip yung bata dun. So, may mga bruises lang siya sa ano. Tapos, tinanong yung nanay kung may balak ba siyang magkaso or kasuhan, kung mayroon siyang gustong i-complain. Hindi daw interesado yung nanay. Actually, ina-admit niya na siyang may pagkukulang. Bakit nalaglag yung bata dun sa escalator? Pero medyo may kataasan din, 15 feet. Yun ang sinasabi nila. Hindi siya, parang kumbaga gumulong-gulong lang siya dun sa escalator. Hindi talaga yung from railing, umakyat siya dun, tapos nalaglag siya sa hindi. Pag ganito ho na halimbawa yung nanay mismo o yung mall ayaw makipagtulungan, wala na rin hong magawa yung pulis sa ganung punto? Sa amin, sir, kapag mayroong reklamo Apo. na ipinarating sa aming kapulisan, either yung mga magulang o kung hindi man yung nanay mismo, yung tatay, dapat pong bigyan ng aksyon. Pero hanggang sa ngayon, sir, wala po kami natatanggap na reklamo. Actually, inutusan po namin yung station commander na pumunta at bumalik ulit doon sa bahay nung mag-ina. Baka meron silang gustong bang iparating o ireklamo. Kasi po, yun po yung kumalat na meron silang reklamo pero hindi nakarating sa police station. Dapat kasi makarating sa amin sa police station. Pero sa ngayon talaga parang hindi talaga interesado yung pamilya, ano po? At yun yung bata, ay nung makita nyo, nakita nyo yung bata mismo? Ang nakakita yung station commander. Opo, kumusta po ang kalagayan? May mga gasgas lang daw siya sa braso. Pero hindi naman, tinanong ko kung may pilay ba, nabalian ba, hindi naman. Wala siyang bali. At maiba naman ako, kumusta yung kampanya nyo dito laban, yun sa gun ban po? Actually, katatapos lang po namin magkaroon ng conference with Attorney Lobo, yung COMELEC po namin dito sa Angeles at ipinaliwanag niya kung ano yung gun ban, paano gagawin ng checkpoint. So, isa po malaking info drive po sa amin para nare-refresh po kami sa mga COMELEC resolution with regards with that matter po. Opo, at meron ho ba kayong mga tinututukan dito na mga private armed groups o mga private armed? Ito pong maganda sa Angeles. Mababait po mga tao dito. So, usually po ang mga politician natin dito hanggang sa usapan lang sila, no? Walang nagmumurahan, walang nagbabatuhan. Mababait po mga tao dito sa Angeles. Apo, salamat po sa pagkakataon, ma'am. At sa informasyon, si Police Superintendent Gemma Vinluan ng Angeles PNP.